Akala ng lahat isa lang siyang hamak na batang taga-nayon na walang kapangyarihan, pero sa bandang huli, siya pala ang magiging pinakadakilang hari sa kasaysayan. Noon pa mang matagal na panahon, may isang lalaking nagngangalang Gray na mula sa pagiging ulila ay naging mananakop ng buong mundo. Walang sino man ang nakalaban sa kanya, at ang mga nagtangkang sumalungat ay walang awang binura sa mundo. Ngunit kahit taglay na niya ang lahat ng kapangyarihan, pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa kanyang buhay, dahil mag-isa lang siya. Isang araw, bigla na lang siyang nalunod sa tila walang hanggang karagatan at may boses na nagsabi sa kanyang hanapin ang liwanag sa kanyang susunod na buhay. Doon niya napagtantong namatay na pala siya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa isang madilim na silid na siya, habang may 2 taong hindi niya kilala na nakatunghay sa kanya. Tinatawag nila siyang Arthur, at paulit-ulit na sinasabing kamukha raw siya ng isa sa kanila. Wala siyang ideya kung sino ang mga ito o kung nasaan na siya ngayon. Sa puntong iyon, napagtanto niyang muli siyang isinilang, dala-dala pa rin ang lahat ng alaala at kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang dakilang hari ay isa na ngayong karaniwang sanggol at para sa kanya, nakakahiya ang bagong buhay na ito bilang si Arthur. Hindi niya kontrolado ng maayos ang kanyang katawan, at ang pagkukunwaring inosente habang nililinis ng kanyang mga magulang ang kanyang lampin ay labis na nakakababa ng loob. Isang araw, nakita niya ang kanyang ama na gumagamit ng mahika para palakasin ang katawan nito at kayang bangkailan ang lupa gamit lang ang isang suntok. Napansin din niyang kayang pagalingin ng kanyang ina ang mga sugat nito. Doon siya unang namangha, at napagtanto niyang hindi ito ang mundo ng daigdig na kanyang kilala, dahil sa mundong ito, may mahika. Nalaman niyang ang kanyang ama ay isang adventurer na madalas mangaso ng mga halimaw kasama ang mga kaibigan nito. Dahil pinapayagan ng lahat na magdala ng armas, naisip niyang delikado ang mundong ito kaya't kailangan niyang maging malakas sa lalong madaling panahon para maprotektahan ang sarili. Pero malayo pa ang araw na iyon, dahil sa ngayon ay isa pa lang siyang sanggol na inaantok sa tuwing kinakantahan ng ina. Sa paglipas ng panahon, natanggap na rin ni Arthur ang kanyang bagong kalagayan at unti-unti na rin siyang natutong pahalagahan ang katahimikang ngayon lang niya naranasan. Sa kanyang dating buhay, palagi siyang nasa panganib na mapatay sa kanyang pagtulog. Makalipas ang ilang buwan, natuto na siyang gumapang sa loob ng bahay. Nagkukunwari siyang tulog para hindi siya bantayan ng kanyang ina, at palihim siyang pumupunta sa silid-aklatan para magbasa tungkol sa mundong ito. Nalaman niyang may bansang pinaninirahan ng mga duwende sa timog at isang kaharian ng mga duwende sa hilaga. Ang bansang tirahan ng mga tao ay pinamumunuan ng isang hari, pero hindi katulad ng nakaraan niyang buhay. Ang anak ng hari ang susunod na namumuno, walang patayan para sa trono. May nakita pa siyang aklat tungkol sa mahika at napagtanto niyang ito ang dahilan kung bakit tila nahuhuli sa siyensya at teknolohiya ang mundong ito. Ayon sa aklat, halos isa sa bawat 100 tao lamang ang may kakayahang gumamit ng mahika, at kadalasang namamana ito mula sa kanilang mga magulang. May 2 uri ng mga tagagamit ng mahika. Una ay ang mga augmenter, ginagamit nila ang mana para palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan at makipaglaban bilang mga mandirigma. Ang ikalawa ay ang mga conjurer, kayang ilabas ang mana mula sa kanilang katawan, parang mga salamangkero. Naunawaan ni Arthur na ang kanyang ama ay isang augmenter, pero tila hindi pangkaraniwang conjurer ang kanyang ina dahil sa taglay nitong kakayahang magpagaling. Ayon sa aklat, para makagamit ng mahika, kailangang makabuo ng isang magic core sa pamamagitan ng pagtipon ng mana sa isang punto sa katawan. Kadalasan, nakakabuo lamang ang mga tao nito kapag sila'y dumaan na sa pagbibinata, at inaabot ng maraming taon bago ito maging matibay. Pero si Arthur ay may alam ng katulad nito mula sa kanyang nakaraang buhay, kaya niyang manipulahin ang Kai, o panloob na enerhiya ng katawan. Ang pagbuo ng Kai Core ay halos kapareho ng pagbubuo ng Mana Core. Kaya naman sinimulan na niyang itoon ang kanyang mana sa isang punto sa katawan, ngunit bigla siyang naabutan ng kanyang ina at binalik sa kama. Mabilis lumipas ang 2 taon. Isang araw, habang abala ang kanyang ina sa pagsusulat ng diary tungkol sa kanya, lumabas si Arthur para matuto ng espada sa kanyang ama. Paulit-ulit niyang iwiniwas-iwas ang isang kahoy na espada hanggang sa lumabas ang ina niya, galit na galit sa ama niya dahil tinuturuan ang bata ng espada kahit bagong lakad pa lang ito. Pero hindi na siya nagulat, alam na niya ngayon na ang tunay na boss sa bahay ay ang kanyang ina. Paminsan-minsan, isinasama siya nito sa lungsod, at tuwang-tuwa si Arthur sa tuwing nangyayari ito dahil marami siyang natutuklasan tungkol sa mundong ito. Interesado siya sa lahat mula sa mga sandata hanggang sa kakaibang mga gamit sa lugar na ito, pero ang pinaka-curious siya ay tungkol sa mahika. Sa lungsod niya ito mas nakikita at nauunawaan. Bukod sa mga pagbisita sa lungsod, payapa ang buhay ni Arthur kasama ang kanyang mga magulang.
Bagaman naiilang siya sa pagiging sanggol, unti-unti na niyang nagugustuhan ang katahimikan ng kanyang bagong buhay. Inaalagaan siya ng kanyang mga magulang sa lahat ng bagay, at ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan sa ampunan noon, panahong labis niyang hinanggad ang isang pamilya, pero kailan may hindi natupad ang kanyang hiling. Isang araw, nakita niyang nag-e-ensayo ang kanyang ama sa pagpapalakas ng kanyang magic core. Sabik na sabik siyang matuto, pero ang nakita niya ay ang ama niya'y kayang paangat lang ng ilang bato gamit ang mana. Hindi siya humanga, mas mabilis pa nga raw kung pupulutin lang ito ng kamay. Pero lumapit ang kanyang ina at ipinaliwanag na hindi iyon ang buong kakayahan ng kanyang ama, mas gumagaling daw ito sa susunod na pagsubok. Muling pinukas ng ama ni Arthur ang kanyang enerhiya para mapabilib ang asawa. Sa pagkakataong ito, pinakawalan niya ang sunod-sunod na makapangyarihang atake na yumanig sa lupa. Sa wakas, humanga si Arthur sa kakayahan ng kanyang ama, at sigurado ang kanyang ina na paglaki niya'y magiging isang magaling na mandirigma. Gusto na agad subukan ni Arthur ang nakita niya, pero agad siyang dinala ng kanyang ina sa kwarto para matulog. Habang papunta sila, nadaanan nila ang silid-aklatan at nagmakaawa si Arthur na gusto niyang magbasa. Mahigpit siyang tinanggihan ng kanyang ina, pero tinitigan niya ito gamit ang inosente at nakakaawang mga mata, na hindi niya kayang tanggihan. Sa huli, iniwan siya ng kanyang ina sa silid-aklatan habang ito'y lumabas para samahan ang asawa. Doon, nagsimulang ito ni Arthur ang kanyang mana sa isang punto sa katawan upang mabuo ang kanyang mana core, isang bagay na 2 taon na niyang sinusubukang gawin. Ramdam niyang malapit na siyang magtagumpay, at bigla na lamang nabuo ang kanyang mana core. Sa sobrang lakas ng enerhiya, sumabog ang bahay at nasugatan ang ama niya sa pagtatangkang protektahan ang asawa. Nagpanik ang kanyang mga magulang, takot na baka napahamak si Arthur. Ngunit nang pumasok sila sa bahay, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, si Arthur ay lumulutang sa ere, may gininto ang liwanag sa paligid. Ngumiti si Arthur ng mayabang at nagsabing kaya na raw niyang gumamit ng mahika. Bumaba siya sa lupa at nagsimulang lumapit sa kanila, pero biglang bumagsak ang mga bubong sa kanyang direksyon. Natakot siya, inisip na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga magulang para iligtas siya mula sa pagbagsak ng mga bato. Doon lamang na-realize ni Arthur kung gaano siya pinoprotektahan ng kanyang mga magulang. Ngunit nang makita niyang umiiyak sila, naguluhan siya. Sa dati niyang buhay, wala siyang karanasang ganito, pati ang mga magulang ng ibang bata ay puro pagmamataas o pagkadismaya lang ang ipinapakita. Sa pagtataka kung ano ang bagong damdaming iyon, napaiyak na rin si Arthur at mahigpit na yamakap sa kanyang ina. Makalipas ang ilang taon, si Arthur ay isang batang lalaki na nagsisimula ng matuto ng pakikipaglaban mula sa kanyang amang si Reynold. Magkaharap silang dalawa sa hardin habang tinutulungan siyang isuot ng ama ang paborito nitong guwantes. Tinanggihan ito ni Arthur dahil alam niyang wala pa siyang sapat na lakas para gamitin ito. Sa halip, kumuha siya ng isang kahoy na espada, at ganoon din ang ginawa ng kanyang ama. Agad umatake si Arthur, sinusubukang makapuntos ng 3 sunod-sunod na atake. Ngunit mas malakas ang ama niya at madaling na-block ang kanyang mga galaw. Napansin ni Arthur na pinatitibay ng ama ang hawak nitong kahoy gamit ang mahika, kaya ginawa niya rin ito sa kanyang espada. Muling umatake si Arthur, at sa gulat ng ama, nabasag ang hawak nitong kahoy. Ngumiti si Arthur at nagbiro, mas maganda ang kahoy ko kaysa sa iyo. Pero sagot ng kanyang ama, mas mahalaga pa rin ang tibay ng katawan. Sa kabila ng lahat, na-realize ng kanyang ama na si Arthur ay isang pambihirang bata. Dahil dito, nagdesisyon siyang kausapin ang kanyang asawang si Alice tungkol sa pagpapadala kay Arthur sa isang tunay na guro sa labas ng kanilang bayan. Mariing tumutol si Alice, ayaw niyang mawalay sa kanyang mahal na anak na 4 na taong gulang pa lang. Pero giit ni Reynold, sa edad na 4, mas malakas na ang kahoy ni Arthur kaysa sa akin, patunay na nararapat itong maturuan ng isang bihasang mandirigma. Bago pa man sila makapagdesisyon, sumingit si Arthur at nagmungkahi na lahat sila ay maglakbay ng sabay. Kahit medyo katawa-tawa ang ideya, agad namang pumayag ang kanyang mga magulang dahil mukhang wala namang krisis sa pabahay sa mundong ito. Makalipas ang ilang araw, dumating ang dating grupo nina Alice at Reynold para samahan sila sa paglalakbay. Ipinakilala ni Arthur ang sarili sa bawat isa. Kasama sa grupo si Adam, ang leader, si Angela, ang babaeng may malalaking dibdib, si Dirk, ang mukhang karaniwang lalaki, si Helen, ang mamamana, at si Jasmine, ang kakaibang babae na tila may duda kay Arthur. Magsisimula na sana silang bumiyahe at doon napagtanto ni Arthur na primitibo pa rin ang transportasyon sa mundong ito, hindi tulad ng air Ubers na ginagamit nila sa kanyang dating mundo.
Pagkalipas ng kaunting oras sa biyahe, nagdesisyon silang magpahinga at kumain. Pero biglang lumabas ang isang grupo ng mga halimaw na lobo mula sa kagubatan, na aamoy ang pagkain. Agad tumalon si Jasmine sa laban, may hawak na 2 daga at kinakalaban ang mga lobo na lumalapit. Sina Reynold, Adam, at Helen ay pinatay rin ang ilang lobo gamit ang kani-kanilang armas. Samantala, ginamit ni Nader at Angela ang kanilang mahika para durugin ang natitirang mga halimaw. Kinagabihan, nagsalo-salo sila sa karne ng mga halimaw. Ngunit napansin ni Alice na may sugat pa rin si Reynold sa braso kaya agad niya itong pinagaling. Nang makita ito ng grupo, agad silang bumuo ng protektibong bilog sa paligid nila na ikinagulat ni Arthur. Pero kalaunan, nalaman niyang si Alice ay isang napakabihirang uri ng salamangkero na may kakayahang magpagaling. Dahil sa kakaibang kapangyarihang ito, palagi siyang nanganganib na maaga, kaya't lumipat sila sa probinsya upang hindi mahuli ng masasamang loob. Mabuti na lang at maayos ang naging proseso ng pagpapagaling. Pero pagkatapos noon, biglang nagdesisyon si Adam na kailangan niyang mag-ehersisyo at tinawag si Arthur para makipag-sparring. Pumayag si Arthur na makipag-training kay Adam, kaya binalutan nito ng tela ang matulis na dulo ng kanyang sibat para walang masaktan. Naghandang makipag-sparring ang dalawa at nilagyan ng mana ang kanilang mga sandata. Sa gulat ni Adam, si Arthur ang naunang umatake, ginamit niya ang magic para pabilisin ang kanyang galaw at kumilos siya na parang kidlat, biglang nawala at saka lumitaw sa likod ni Adam, na hindi nakapaghanda. Sa kasamaang palad, nadulas si Arthur kaya nagkaroon ng pagkakataon si Adam na bumawi. Naging matindi ang palitan ng mga atake, at kahit gulat ang lahat sa bilis ni Arthur, sa huli ay naihagis siya ni Adam sa ere dahil magaan pa ang katawan niya. Buti na lang at naisalba siya ni Angela gamit ang wind magic kaya dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Sinermonan si Adam ng buong grupo dahil sa sobrang gigil niya laban sa isang batang paslit, pero depensa niya, masyado lang daw malakas si Arthur. Hindi siya pinaniwalaan ng grupo. Samantala, interesado si Jasmine sa mga teknik ni Arthur kaya tinanong niya ito tungkol sa mga ginamit nitong estilo sa laban. Lumipas ang ilang araw na pa ng training, pagkain, tulog, at ulit na training. Tinuruan siya ni Adam ng lance techniques, push-ups mula kay Reynold, archery mula kay Helen, at takbong parang si Usain Bolt mula kay Jasmine, na tila natutuwa kay Arthur. Sinubukan pa ni Jasmine na i-charm si Arthur sa isang maliit na party at inalok pa siya ng maliit na espada na may baby oil, pero agad siyang tinawag ng nanay niya para hindi maluto ng babae. Nagpatuloy ang biyahe ng grupo sa kanilang mga karwahe, ngunit napilitan silang tumigil dahil sa kakaibang pangyayari. Biglang sumugod ang napakaraming bandido at pinaputukan sila ng mga palaso. Agad tumalon si Nader at Adam sa harapan ng karwahe habang ginamit ni Angela ang wind magic para palayasin ang mga palaso. Sumilip si Arthur at nakita niyang napapalibutan na sila. Inutusan ng pangit na leader ng mga bandido ang kanyang mga tauhan na huwag saktan sina Alice at Arthur, ibebenta raw sila sa malaking halaga, pero patayin ang lahat ng iba. Sumigaw ang mga bandido bilang pagsang-ayon at sumugod sa labanan, pero isa-isang pinulbos ng grupo ni Reynold ang mga ito. Alam ni Arthur na mas malakas ang bawat isa sa kanila kumpara sa mga kalaban, pero unti-unting napapagod ang grupo dahil sa dami ng mga bandido. Doon na sumugod ang leader ng mga bandido para makipaglaban kay Reynold at inihagis siya nito sa karwaheng sinasakyan ni Arthur, na agad na nawasak. Nagmadaling lumapit si Alice para tulungan si Reynold pero pinigilan siya nito, huwag daw gamitin ang magic para hindi na lumala ang sitwasyon. Tumayo si Reynold at inutusan si Arthur na ilayo ang ina nito sa panganib. Gusto sanang lumaban ni Arthur at iginiit niyang kaya niyang tapusin ang mga kalaban, pero sumigaw ang ama niya na gamitin niya ang lakas niya para protektahan ang ina, lalo't may bata na raw sa tiyan nito. Napatigil si Arthur, iniisip kung kailan nagkaroon ng oras ang mga magulang niya para gawin iyon, pero sumunod pa rin siyang tumakbo kasama si Alice. Tinangkang habulin sila ng leader ng mga bandido, pero muli siyang hinarang ni Reynold. Patuloy ang pagtakbo ni Arthur pero muli siyang hinarang ng mga kalaban. Sa kabutihang palad, isa-isa silang pinuksa ng kanyang mga kasamahan. Nagpasalamat si Arthur sa kanila at muling tumakbo ng buong bilis, pero bigla silang inatake ng isang mage gamit ang wind magic. Itinulak ni Arthur ang kanyang ina palayo upang siya ang tamaan ng atake. Naitilsik siya sa ere at nahulog sa bangin. Habang nahuhulog, hinagis niya ang kutsilyong may taling lubad papunta sa kanyang kalaban, at napabagsak din niya ito. Agad na sinubukan ni Nader at Angela na iligtas si Arthur gamit ang kanilang magic habang umiiyak si Alice at tinatawag ang anak niya. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaramdam ng kapayapaan si Arthur, parang may natamo siyang kakaibang tagumpay.
Naisip niyang marahil ito ang pakiramdam ng tunay na kaligayahan. Ngunit bigla siyang naluha nang ma-realize niya na magiging kuya na siya, pero ngayon, parang bigla na lang nawala ang pagkakataong iyon.